And under his guidance, his team boasts 3 platinum leaders. So may 3 platinum leaders siya and over 10 gold rank achievers, no? So it just signifies na talagang itong taong to is really a good leader and very focused sa kanyang vision, no? Now, but his accomplishment did not stop there because he also built an incredible network of 2,000 plus na members. So ibig sabihin, malapit na rin siya sa diamond ship and is a proud car achiever and property achiever. Proof that dreams can become a reality when you take action. What's more, he's celebrating a 7-digit income with his family account, a milestone that shows his dedication not only to his business, but to providing for his loved ones. So tonight, everyone, let's all welcome this guest. Get your pen and paper. Mag-take kayo ng notes, no? Ayan, so let us be inspired, learn from this person. So let's give a warm welcome to our platinum leader, Coach Nicolene Perez. Yeah. Woohoo! Come on, Nicolene! Ayan na po siya. Alright, agatin. Yun, ang pogi pala, no? Akala ko, 75 years old na. Hindi pala, 18 years old lang. Picture muna tayo, guys. Smile. Alright. Alright. Woohoo! Okay, take it away, Coach. Ayun. Guys, good morning and good evening everyone. Magandang gabi po sa lahat ng Dream Makers Worldwide. So, ayun, before I start, gusto ko po magpasalamat muna sa lahat kay Lord. So, siyempre, yung ating higher creator ang nagbigay ng lahat ng meron po tayo. 'Di ba? So, okay lang po ba yung ano natin, guys? Itong boses natin, hindi po ba mahihina? Yes. Maganda, Okay po. Okay, Yes. yeah. Okay po. So, yun, sobrang thankful ako kay Lord kasi lahat po ng meron ako ngayon is because of Him. So, yun, and aside kay Lord, gusto ko pong magpasalamat kay Coach Fernan sa ating founder ng Dream Makers Worldwide. Diba? So, Coach, maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito sa DMW. And sobrang excited po ako and it's a privilege to share my experience po and knowledge. So yun, and thank you po ako kay Coach Ferg Santiago. Coach, maraming salamat po. And kay Coach Maria Janet. Yan. So yan, si Coach Maria Janet, grabe, sobrang wala akong masabi sa coach na to kasi kahit magka-crossline kami, lagi kaming nag-uusap niyan. And kahit sobrang busy siya, sobrang nag-work, pag ako humingi ng tulong sa kanya, talagang walang hindi. Di ba? So, Coach, thank you so much. So, anyway, guys, okay, mag-start na po ako. So, by the way, my name is Nicolene Perez and gusto ko pong i-share sa inyo na actually po, hindi na po ako bago sa ganitong business. Okay, so I'm doing network marketing for the past 9 years. Okay, so yung 9 years na yun, guys, actually tuloy-tuloy po yun. From day 1 until now, wala po akong ibang ginawa. Okay, sa 9 years na yun, kundi itong industry na to. Okay, so kumbaga, before i-share ko po yung experience ko sa ating network. So sino po ba si Coach Nicolene Perez? Di ba? So actually po galing po ako sa mahirap na pamilya. Okay? So kami po 14 po kaming magkakapatid. Meron po ba dito na mas madami pa sa amin? Diba? So 14 kami magkakapatid. So ano lang po yun isang nanay, isang tatay lang po yun. Pagka actually guys, yung father ko bahog pa dyan. O, di ba? So joke lang po. So 14 kaming magkakapatid and pangalawa po kong bunso. Okay? So ang father ko po, isa pong barangay tanod sa isang barangay hall. And ang nanay ko naman po is housewife. So nakakalungkot man i-share kasi 2 years old pa lang po ako, yung nanay ko po, iniwan na po kami. Okay? So dahil iniwan na po kami, and alam naman po natin kung magkano po yung sahod sa isang barangay hall as barangay tanod. So kami pong 14 na magkakapatid, isa lang po yung nakapag-high school.
The rest, yung 13, hindi po nakahapak ng, nakatungtong ng high school. Elementary lang. Alright? Kaya po ako, sa murang edad ko po, elementary pa lang po ako, grade 1. Okay? Nag-work na po ako. 'Di ba mostly nakikita po natin sa mga nag-aaral na after nilang mag-aral, ang ginagawa nila, naglalaro, nagba-basketball, 'di ba? Nag-enjoy sila. Na-experience ko naman po 'yon, pero mostly po ako after ng work talagang naghahanap buhay po ako. 'Di ba? Na-experience ko po na yung mga classmate ko dumadiretso po ako sa bahay nila para magdamo ng bahay nila. 'Di ba may mga classmate tayong mayayaman? So dinadamo ko 'yon kasi alam ko after ko magdamo ng bahay nila, bibigyan nila ako ng pera at yun naman po yung gagamitin kong pangbaon sa school, 'di ba? So from grade 1 hanggang grade 6, ginawa ko po 'yan. Na-experience ko po nung elementary, nangalakal po ako. Okay, so bakit po kailangan gawin 'yan? Guys, tinutulungan naman po ako ng father ko, pero dahil maliit po yung sahod niya, okay? Tapos 14 kaming magkakapatid, guys, hindi na po talaga kayang tulungan yung pag-aaral ko. So ang ginawa ko po talaga, ako po yung nag-support ng school ko. From pagka-graduate ko po ng elementary, high school, hanggang college po. Ako po yung nagsusupport ng school ko. Okay? Kasi gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral because I want to help my family, especially my father. Kasi nakita ko po yung dedication niya. Lahat po kami tinawid. Maaga namatay yung mother ko, pero hindi po siya sumuko para tulungan kami magkakapatid. That's why gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral before para matulungan po yung family ko. So, fast forward po natin nung ako po nakapag-college na. So, actually, nakakalungkot man kasi na-experience ko pong dalawa na yung work ko, pero hindi ko po talaga kinaya yung tuition. Di ba? So, then I decide na uminto po ng pag-aaral. Okay? Kasi wala po talagang tumutulong sa akin. Nung uminto po ako ng pag-aaral, hindi po ako parang nawalan ng pag-asa. Kasi ang plano ko po is mag-work ako para makapag-ipon. Okay? Para matuloy po yung pag-aaral ko. Pero nung ako po nag-work na, after ko mag-college, sa 5 years ko pong pag-work, marami naman po ako naipon, pero ito po yung mostly naiipon ng mga karamihan, di naman lahat, pero karamihan ng mga nasa employment. Di ba? So, yun po yung payslip. Di ba? So, yun po yung naipon ko actually. So, sa 5 years ko po, wala po ako naipon hanggang, alam niyo po, dumating sa buhay ko na tinanggap ko na hindi na ako makakapagtapos ng pag-aaral. Okay? Dahil sa nature, sa employment, sa company na kung saan ako nag-work before, nakalimutan ko po yung pangarap ko hanggang yun po, parang wala lang. YOLO na po ako. So nakalimutan ko na totally yung pangarap ko. Until one time po, paano po ako nakabalik sa pangarap ko? One day po, after po ng work ko, pag-uwi ko po, pagpasok ko ng bahay, nakita ko pong open yung kwarto ng tatay ko. Guys, inom lang po akong tubig. Nakita ko po, hindi ko po makalimutan yung itsura ng father ko. Malalaman mo pala na pagod na yung parents mo kapag tulog po sila. Nakita ko po yung father ko, tulog po siya. Nakikita ko po yung face niya, talagang mararamdaman mo na pagod na siya, talagang stress po siya. Alam niyo po, talagang napatigil ako, naluha ako. Parang may bumulong sa akin na, Nix, anong ginagawa mo? Yung father mo, 60 years old na. Guys, alam naman po natin anytime pag 60 plus na, hindi naman tayo nag-a-attract na mawawala sila. Pero alam natin na papunta na po sila doon. Hanggang may bumulong sa akin, biglang anong ginagawa mo? Diba, ikaw, nakakatawid ka, kumusta yung father mo? Guys, alam niyo po ba? That time, 60 plus na po yung father ko, 60 years old, pero gumagawa pa rin ng paraan para magka-income. Bakit? Wala po sa aming magkakapatid ang nakakapagbigay sa kanya. Actually, kahit single ako that time, guys, hindi po ako nakakapagbigay sa kanya. To tell you honestly. Bakit? Sa akin pa lang po kulang eh. Di ba? Kaya, kung sino yung mga dito, may mga buhay pa yung magulang na nag-work, especially pagka 60 plus na, random po natin na gusto na po nilang magpahinga sa bahay kasi hindi po natin alam kung may nararamdaman na yan. Di ba? But anyway, guys,
yung gabi na yon, naluha ako, nagpray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, pasensya na po kasi naging makasarili ako. Lord, bigyan mo ako ng opportunity, ng pagkakataon na kahit hindi ako tapos ng pag-aaral, is kaya kong tuparin yung pangarap ko na naudlot. Guys, gabi-gabi po ako nagpe-pray until one time. May isang totally stranger po talaga na nag-share sa akin ng ganitong business. Actually po, high school pa lang po ako, 2006, first year high school. Marami na pong networking ang nag-share sa akin. Pero sobrang negative po talaga ako kasi hindi po ako naniniwala sa ganong nangyayari na magkakabili ka ng bahay, magkakabili ka ng sasakyan. Di ba? Hindi po ako naniniwala. Pero naniniwala po ako sa tinatawag natin na timing. Di ba bakit? Na-timingan po ako ng stranger, tapos in-invite ako, nag-attend po ako ng seminar. Guys, pag-uwi ko po, wala akong pera. Okay? In fact, marami pa po akong utang that time. Okay? Pero ako po, hindi po naging reason sa akin yung pera. Ginawan ko po talaga ng paraan. Bakit? Kasi naniniwala ako na hindi problema ang pera. Pag malinaw sa'yo, ano yung dahilan, bakit mo siya gagawin? Naniniwala ako na hindi problema ang pera pagka ikaw malakas ang loob mo. Tama po ba? So ako po from elementary hanggang mag-college ako, guys, naging independent ako. Kaya nung nakita ko po yung opportunity, hindi na po ako nagdalawang isip na talagang gumawa ng paraan. So to make it, to cut the long story short, nakagawa po ako ng paraan. Yun po, isi-short ko na lang po. Actually, tatlong local company na tigo 1.5 year ang sinalihan ko, and thanks God naman, yung company na yun bago magsara, guys, talagang kumita po ako ng 6 digits. So, yun po, galing kay Lord po yun. So, lahat po yung nagsara, tapos yung pang-apat na company na local, okay, so this time, natuto na po ako paano mag-consider ng tamang company na napaka-importante pala ng tinatawag natin na yung background ng CEO. Okay, so yung pang-apat na company ko po, na-timingan ko ulit. Okay, sa isang taon, nag 7 digits ulit tayo doon. So, na-awardan po ulit tayo. Nasa Facebook account ko po yan. Pero, timing naman na pumasok po yung pandemic. Kasi yan ng momentum ko. Akala ko yun na yung nakikita ko sa mga mentor na nagkakaroon ng passive income. So, naudlot ulit. Naputol po yung income. Alam naman po natin na yung time na yon, lahat putol po yung income. Okay, hanggang sa, ayun, ang ginawa ko nun, nag-sell ako. So thankful ako dito sa network marketing kasi hindi lang talaga yung ganitong business mo siya magagamit eh. 'Di ba? So yun po, fast forward natin, nagtayo kami ng networking company. Sarili na po namin. Yung kinita ko po na 6 digits, savings ko po yun. Duos ko po yun doon sa company na tinayo namin. So kinuha po ako doon na sa sales and training po. So kinuha po ako doon, nag-invest ako yung ipon ko. So nung 6 months, na-hit po namin yung sales. More than 10 million po yung sales, pero grabe. After namin na-hit yung sales, hindi na po namin nakita yung may-ari. So, ayun, nagsara ulit. Yun na po yung sabi ko, bakit kaya ganito? So, after po nun, nag-anap ulit ako ng company, local ulit. Diba? So guys, sa lahat ng mga nakikinig dito, okay, don't get me wrong, hindi ko naman po sinasabi na hindi okay ang local. 'Di ba? In fact, marami naman mga local company ngayon na talagang long term. Pero right now, ang daming mga company ngayon na nag-open pero lahat nagsasara. Bakit? Yun po yung experience ko. Okay, hanggang after nung company na tinayo namin, nag-local ulit ako. Guys, after 1 year, alam ni Coach Peter to, nandito sa Zoom. Okay? 1 year, napamomentum po ulit yung company na yon. Okay? Nakapag-produce po ako ng Millionaires Club. Talagang, ang daming nagkaresultang leaders ko. Pero, after 1 year, sarado na naman. Diba? So, coach, bakit hindi ka nadadala? Kasi po, nakita ko po talaga, ang ganitong business, bigay po ni Lord. Okay? Para sa akin, ito po talaga yung kasagutan ng matagal ko nang pinagpipray sa Kanya. And isang factor din, bakit ako nag-i-stay? Simply because, syempre, na-experience natin kumita. Na never po natin na-experience kumita sa lahat ng mga trabahong pinasukan natin. Okay? So, yun po, nagsara yung kumpanya. Then, after po nun, guys, kinausap ko po yung mga leader ko. Sabi ko, hindi na tayo maglo-local.
So again, sa mga ano po dito, no, alam po marami kayong mga kaibigan na nasa local company. Pero guys, based on my experience, kung ikaw ang naka-experience na experience ko, sigurado madadala ka. So sabi ko sa team ko, guys, maghanap tayo ng international company, US company. Kasi talagang alam po namin na ang US company po talaga yung pinaka long term. 'Di ba? So, ayun, 5 months po kaming 5 months akong nag-stay at naghanap ng company. Yung mga leader ko na may hinuhulugang car, may mga expenses, sumalpak sa iba't ibang kumpanya na local din ulit. Lahat sila sumablay. Okay? And grabe talaga si Lord. Bakit? Nakita ko po yung Live Good. Okay? Nakita ko si Live Good sa social media. Okay? Actually, pauwi po ako ng gabi na yun, na alauna. Kasama ko yung mga leader ko, sila Coach Peter, Coach Anel. Pag uwi ko, nakasakay ako ng jeep, biglang nakita ko yung Live Good, pero nawala bigla. Pero natandaan ko yung Live Good. So, pag uwi ko po ng bahay, sinearch ko po agad, nakita ko po si Coach Fernan sa YouTube. Inaral ko po yung presentation, grabe. Sobrang nabaliw ako. Alam po ng mga leader ko na nandito, sila Coach Peter, Coach Romalia, na talagang nagpantagal na kami naghahanap ng international company. Pero, may international company naman guys, may US, pero alam naman natin, mataas ang package, mataas ang auto ship, 'di ba? Tapos mataas ang products. So kaya hindi po namin ginagrab. Kaya nung nakita ko po yung Live Good, sabi ko, grabe, Lord. Lord, napakabuti mo. Ito na po yung matagal kong inihintay na kumpanya. Guys, pag uwi ko po ng 2:00 ng madaling araw, hanggang 8:00 ng umaga, hindi po ako natulog. Inaral ko yung presentation, inaral ko paano ipipresent. That time, guys, okay, natulog ako ng 8 a.m. hanggang 10 a.m. Tapos, after nun, nag-strategy na ako paano makukuha silver, paano makukuha yung gold, paano makukuha yung lahat po. Okay, kasi alam na po natin yung kahit paano yung strategy kasi may experience na tayo. Pero, yung apply na sasalihin ko, nasasamahan ko, nakita ko po yung ni Coach Fernan, pero alam niyo po, nag-pray po ako. Sabi ko, Lord, ibigin niyo po sa akin yung tamang upline. Okay, si Coach Fernan, sobrang alam naman po natin, without him, walang Live Good, walang talagang na bagong buhay. Pero ako po kasi, laging pinapa-Diyos ko na po ayoko na pong sumablay. Hanggang may kasama akong networker sa past company namin, siya po yung, si Coach Mark, shout out, platinum na direct sponsor ko. Tinawagan ko po siya, sabi ko, bro, nakita ko, nasa Live Good ka. So, hindi po siya actually, Coach Mark, no? Hindi po siya active sa social media. I don't know kung siya ba active or hindi. Wala akong pakialam. I don't care. Basta siya yung unang pumasok sa mind ko, naniniwala ako na siya yung bigay sa akin ni Lord. Sabi ko, bro, hindi ko alam kung active ka o hindi. Pero gusto ko mag-join sa'yo. Si Coach Mark, gulat na gulat. Sabi niya, ikaw naman bro, binibiro mo ako. Hindi, sabi ko. Ikaw yung pinag-pray ko, ikaw yung binigay ni Lord. That's why sa'yo ako mag-join. After nun, nag-entry po ako. So, yun po. Ito po, mag-share screen ako. Patapos na po yung ating sharing. Pasensya na po, medyo mabilis po yung ating salita para limited lang po kasi yung ating time. Okay. So actually, ito lang po yung naipon nating slide. So yan po ako. So ano po yan? Yung po yung talagang favorite na aircut ko. Ayan po yung motor natin, factory worker. Then, yun po, sa Live Good, na-hit po natin yung silver rank ng 14 days, gold rank ng 40 days, platinum rank ng 90 days. Okay, and ayan po yung message ng ating mahal na CEO sa atin. Okay, tapos ito naman po yung ating tatlong platinum rank, si Coach Carlo, Coach Brian, and Coach Gavin. Okay, so yan talagang, yan si Coach Carlo, nakapaglabas na po ng sasakyan niya, tapos talagang kumita na rin po ng 7 digits. Yan. Tapos yan po yung ating gold rank na under sa atin na more than 10. And madadagdagan po yan bago matapos tong taon na to. Okay, so then yun po, actually nag 3,000 po tayo. Nag 3,000 po tayo talagang, okay, so kasi minomonitor ko po yan and lagi ko pong ina-update yung Facebook account ko sa bilang po ng pumapasok. Okay, then yun, kasi na-hit po natin yung 1 million income po natin. Guys, total po yan total ng 10 months. Pero hindi po sa pinaka-main account ko. Okay, kasama na po dyan yung income ng anak ko, yung income ng wife ko, income ng kapatid ko. Okay?
So lahat po yan total 10 months. And thank you ako kay Lord kasi guys, this week may hit na po natin yung 1 million income ng total income po natin, total account, yung pinaka-main account po natin. So yun, Lord, thank you po talaga. And yan po, nabili po natin yung sasakyan na pangarap natin. Tapos, yan po. Okay? Nabili po natin yung maliit po na bahay sa Kalupa. Pero thanks God kasi dahil kay Live Good, nakabili ako ng ganyan at nabukod ko po yung pamilya ko. Alam niyo po ba na more than 10 years nakatira po kami sa biyenan kong babae. Pero dahil kay Lord, dyan po kami nakapagbukod. And alam niyo po ba, bago ako nagkaroon ng ng momentum, ipapakita ko po sa inyo itong aking share. Okay, nasa cellphone pala. So anyway, okay, tanggalin ko lang po yung ating share. So, yun po yung ating achievement na binigay po ni Live Good. And alam niyo po, so, sa lahat po ng network marketing na na-experience ko, kay Live Good lang po talaga ako nagkaroon ng ganitong resulta. Kasi sa mga past company ko, kumita naman po ako ng 7 digits. 'Di ba? Wala naman ipon, hindi naman nakabili ng ganito. 'Di ba? Hindi naman po nakatulong sa mga ganito. Pero guys, kay Live Good lang po talaga ako nagkaroon ng ganitong resulta na masaya, na habang hinahataw ko, habang nagsisipag ako, right now, kasama ko po yung pamilya ko. Okay? Pero, ayun. So, gusto ko pong i-share sa inyo na ang bilis mo naman, coach. Sa lahat po ng mga bago dito, okay? Guys, ako po may experience na po ako. Okay, I'm doing network marketing for the past 9 years, sabi ko nga po kanina. Kaya na-hit ko po ng mabilis yun kasi alam ko na po yung strategy. Kaya yung mga nagsisimula dito, don't ever na i-compare nyo po yung resulta ninyo sa mga may experience. Kasi pag yun po yung ginagawa ninyo, mababurn out kayo. Okay? Mababurn out kayo. Pero I'm not saying na hindi porke bago ka ngayon, hindi mo kayang lagpasan yung mga nauna na may mga experience na matagal sa ganitong business. Hindi ko po sinasabing ganun. Kasi proven and tested sa ganitong business, ang daming mga bago. Pero dahil magandang attitude, consistent sila, focus sila, okay? Guys, nalagpasan po nila yung mga networker na may mga experience. Lalo na po sa company natin. Proven and tested, ang dami dito. Wala naman talagang maraming experience sa network marketing. Hindi naman nagkaroon ng malaking resulta sa mga past company nila. Pero bakit nila nalagpasan yung mga matatagal na networker? Simple lang. Kasi nakikinig sila sa mga mentor, nakikinig sila sa mga coach natin. Sinusunod nila kung ano yung effective na system, hindi po nila binabago kung ano yung strategy. At the same time, focus po sila, consistent sila. Kaya kung ikaw nakikinig ngayon, 'di ba? Ituloy mo lang. At guys, before po ako magtapos, gusto ko pong i-share sa inyo na bago ko po nakuha yung platinum ng 3 months, from day 1 na nag-live good ako, bilang ko po yung tulog ko every day. Sure, talagang blessed na po ako pag nakatulog ako ng 3 oras sa isang araw. Diba? Kasama ko yung family ko. Nung ako hahatawin ko to, nag-usap na kami. Sabi ko, Mami, madidisappear muna ako ng ilang buwan. So alam mo na yan. Guys, 90 days, 2 hours, minsan walang tulog. Alam ko na mga leader ko yan. Nag-online kami, after online ako, nag-offline naman ako. Lagi po ako nauwi ng madaling araw. Di ba? Yan, alam ko nandito yung mga leaders ko nakikinig. Umuwi ako alas 3 ng madaling araw, alas 2 ng madaling araw. Kaya kasi madalas po nakikita ng iba yung resulta lang eh. Pero hindi nila nakikita ano yung ginawa nilang trabaho para makuha yung resulta na yon. Di ba? Kaya ko po sinishare sa inyo, yung trabaho ko po pang platinum, yung trabaho ko po pang 6 digits. Don't expect nakikita ka ng pang platinum, makukuha mo yung resulta pang platinum. Pag ang trabaho mo pang bronze, pag ang pagtrabaho mo pang silver, hindi po pwedeng ganun. Ayun na, shout out Coach Diamond Judah. Coach, thank you po. Ayan, si Coach Judah, alam niyo po ba, kagabi, alas 12 na ng madaling araw, nagbi-video call pa, nagzo-zoom pa kami kagabi. Si Coach Judah, merong party, pero tinulungan niya pa rin kami. Ayan pa, andyan pa si Coach Janet. Kausap ko siya ng madaling araw. Until na umahataw ako.
Di ba? So anyway guys, kaya ko po sinishare sa inyo. Okay? Ngayon, bibigyan ko po kayo ng tips. Simple tips lang bago ako matapos. Starting tonight, isulat mo lahat ng mga, ito simpleng ano lang po to sa mga nakikinig ngayon na gusto makuha ng mataas na resulta, isulat mo lahat ng mga bagay na hindi makakatulong sa'yo para makuha mo yung pangarap mo dito sa Livgood. Isulat mo lahat yan sa paper. Isulat mo yan. Guys, ako po, nag-platinum po ako. Again, thankful ako sa upline ko. Pero since nag-network ako from day one, sa akin may upline. Bonus. Never ako nagpasama ng presentation sa mga uplines. Pero kasi naniniwala ako ang success nasa atin. Di ba sabi nga, 90% ang success nasa atin, 10% lang yung upline. At the end of the day, tayo pa rin ang gagawa ng result natin, ng tutupad ng pangarap natin. Pero balik po tayo dun sa tip ko, guys. Isulat nyo po, eto para lang to sa mga gusto mag 6 digits starting next year, gusto magka-momentum starting next year, at gusto kumita ng malaki at mabago buhay nila. Para sa inyo lang to. Pero kung hindi ikaw yon, so hindi para sa ito. Okay? Starting tonight, isulat mo lahat ng mga bagay na hindi makakatulong sa'yo para makuha mo yung pangarap mo. Common sense lang po yan. Hindi ko na kailangan pa isa-isain. Di ba? Nanonood ka ng TV, teledrama, nakakatulong? Hindi. Di ba? Nagpa-party-party ka na, okay naman ang party, pero make sure na timbangin mo. Nakakatulong ba yon? Give up mo muna yon. Kasi pag ikaw nagresulta, di ba? Araw-araw pwede ka mag-party. Tama, yung panonood ng Netflix, makakatulong sa pangarap, sa goal mo, hindi. Common sense po yan, alam na alam nyo yan. Isulat mo lahat yan sa paper. After mo isulat yan, kuha ka ng isang paper ulit, isulat mo naman lahat ng mga bagay na makakatulong sa'yo para makuha mo yung pangarap mo sa Livgood. Isulat mo lahat yan. As many as you can, mas maganda po. Mas maganda, 50. Actually, hindi lang 50 yan. More than 100 yan, isulat mo. After mo nasulat yan, magkakaroon ka na ng awareness. Alam mo na kung anong iiwasan mo. Talaga, sabi nga ni Robert Kiyosaki, ang pagiging successful ay common sense lang. At saka numbers. Yan ang sabi ni Robert Kiyosaki. Pero again, pag nasulat mo na yung hindi makakatulong and nakakatulong, ang gagawin mo is you need to change kung ano ka. Sabi nga, di ba, if you want to magkaroon ng bagong resulta, bagong ikaw, bagong buhay, you need to change yung mga habits na hindi makakatulong sa'yo. Okay? Pero, since yung habits na to na hindi makakatulong, ito po yung naging nakasanayan natin from bata tayo hanggang ngayon. Kaya, ito po, wag mong tatanggalin lahat yan kasi mahirap yan. Anything na nakasanayan natin, ang hirap tanggalin. Hindi yung, halimbawa, nakasanayan mo ngayon, bukas hindi mo nagagawin. Ang hirap nun. Ang gagawin nyo ngayon, guys, one step at a time. Araw-araw, tanggalin mo pa isa-isa. Yung hindi makakatulong, tapos palitan mo yung sinulat mo na makakatulong. Di ba? Sinulat mo, manonood ka ng training araw-araw, hindi sulat mo yun. Araw-araw, mamrospect ka, kahit isa, okay na yun. Araw-araw, manood ka ng Zoom, okay na yun. Tapos, enough na yun. Wag mong perasain yung sarili mo kasi baka ma-burn out ka. Kasi, ang hirap tanggalin guys ng nakasanayan natin. Ito po kasi yung strategy ko. Pero after mo ginawa yan, one step at a time, ang gawin mo ngayon, be consistent. Bakit be consistent? Guys, parang ano yan parang pag-gym. Pag ikaw nag-gym, bago ka, first time, sa 1 buwan, 3 buwan, hindi mo agad makikita resulta. Pagtingin mo sa salamin, hindi yung makikita mo agad na malaki katawan mo. Tama po ba? Hindi ganon. Kaya most of mga nagsisimula, pag 3 months, 6 months, na consistent sila, nagkukwit kasi akala nila walang nangyayari. Pero tulad ng pag-gym, walang nangyayari. Hindi mo nakikita yung outside result na lumalabas yung abs, yung muscle. Pero, you don't know na merong nagbabago sa loob. Nadi-develop yung muscle mo. Then after 6 months, after 7 months, biglang bang! Lalabas na yung muscles mo. Magkakaroon ka na ng abs. So same dito sa Livgood guys, lalo na pagka dito nagsisimula. Gawin mo lang consistent yan. Yes, wala kang nakikitang resulta, nare-reject ka,
'di ba? Nadi-discourage ka, pero pag ginawa mo ng tuloy-tuloy yan, believe me, isang ganun lang ni Lord, biglang ibibigay niya yung tamang tao para sa'yo. Sabi nga, 'di ba? You don't get what you want, you get what you deserve. Hindi natin makukuha yung gusto natin, makukuha natin kung anong deserve at tinrabaho natin. Guys, si Lord, hindi madamot, si Lord fair sa lahat. Tama po ba? Kaya hindi pa binibigay sa'yo kasi may kailangan ka pang baguhin sa character mo, sa attitude mo, hindi ka consistent, hindi ka focused. Di ba? Wait lang, medyo napahaba yata yung sharing ko. So anyway guys, dami ko pa sana gustong i-share. Pero anyway guys, ito na lang po yung pinaka, no? Isulat mo yung mga hindi makakatulong and makakatulong, then mag-form ka ng new habit mo, new routine, palitan mo yung mga bad habits mo na hindi makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng resulta dito sa company natin. And lastly po, yung quote ni Zig Ziglar na, help your people get what they want and you get what you want. Guys, napakasimple eh. Tulungan mo lang yung tao mo, makuha yung goals nila, mag-rank up sila, mag-silver sila, mag-gold sila, huwag mo isipin yung resulta. Susunod po yan. Gustuin mo man o hindi, pag ikaw maraming natulungan, sigurado yan guys, ibibigay sa'yo ng higher creator yung pinagpipray mo. Kahit hindi mo pinagpipray, ibibigay niya sa'yo, siksik, liglig, umaapaw. Kasi deserve mo yun. Lahat ng mga platinum, lahat ng nagkaresulta dito sa company natin, guys, they deserve because tinrabaho po nila yon. Kaya lahat, doesn't matter kung isang tao yun o dalawang tao yan. Alam niyo po ba na yung isang tao mo na yan, ititest ka ni Lord. Kung hindi mo kayang tulungan ng isang tao mo, dalawang tao mo, paano ka pa niya bibigyan ng 100 tao? Paano ka pa niya bibigyan ng 200 tao? Isang tao nga lang, hindi mo kayang tulungan. Kaya ititest ka muna isang tao, 2 tao. Ngayon, kung pera-pera ka lang, after mo makuha yung $25, pinabayaan mo na, hindi mo na binigyan ng service, hindi ka na naging servant leader, so goodbye. Never mo makukuha yung pangarap mo. Ititest ka muna ni Lord ng isang tao, 2 tao. Isang tao nga lang tulungan mo dito, grabe nakikitain mo eh. Yan po yung mistake na mga nagni-network, especially yung ibang taga-Libwood. Pera-pera lang po yung tingin nila. Guys, wag po ganon. Nasa helping people tayo, helping business tayo. Tulungan mo yung mga members mo, wag mo nang isipin yung kita. Believe me, sigurado makukuha mo yan. And lastly, okay, ito na po yung last. Inom lang po ako ng tubig. Sabi po ni Helen Keller, doon sa binabasa kong leadership na book, we can get kung ano yung gusto natin sa buhay as long as we stick to it. Ulitin ko po, we can get anything we want, kung ano man yung gusto natin sa buhay, basta nag-stick tayo. Maraming mga, guys, hindi lang po sa ganitong larangan ng pagninegosyo. In any craft na pipiliin mo, mapa-doctor yan, mapa-engineer yan, mapa-accountant yan, you need to stick to it. Bago ka maging accountant, ilang years ang gugugulin mo? Focus and consistent. Bago ka maging doctor, ilang years ang gugugulin mo? Tama? You need to stick sa Live Good. Huwag ka nang maghanap ng ibang kumpanya na local. Galing na ako dyan. Lalo na yung mga nagsisimula na. Kaya mo bang mag-stick kapag ikaw nare-reject? Kaya mo bang mag-stick dito sa Live Good pag ikaw na-discourage? Kaya mo bang mag-stick dito sa Live Good pag ikaw na-attrition ng grupo? I tell you honestly, ako na-attrition ako, pero I don't care. I am a builder, I am a networker, I can build anything na kapag gusto ko talaga. Kaya mo bang mag-stick kapag yung pamilya mo hindi naniniwala sa ginagawa mo? Kaya mo bang mag-stick sa pangarap mo dito sa Live Good? Pag lahat hindi naniniwala sa'yo? Kaya mo bang mag-stick dito sa Live Good pag ikaw mag-isa na? Kasi kung kaya mo mag-stick dito sa Live Good, kahit anong mangyari, congratulations, bakit? Hintayin mo yung timing mo. Kasi ibibigay na ni Lord sa'yo yan. So with that, yun lang po. Napahaba po yung ating sharing. Sorry po. Alright. Woo! Thank you, Coach Nicolene.
Ayan, ang ating isa sa pinakabatang leader ng Dream Makers Worldwide. Salamat sa sharing mo, Nicolaine.